Bakit Biyernes Santo? Bakit Santo? Bakit yung ibang araw ba, diablo o masama? Wala sa Biblia yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Miyerkules ng hapon. Kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo, namatay ng Biyernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Tapos nabuhay na siya nung Sabado. Lalabas isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Linggo, wala na siya sa libingan. Sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang-maaga ng linggo, wala na ron ang Kristo. Kung namatay siya ng Biyernes, lalabas. Isang araw lang siyang nalibing. Ang sabi ni Kristo, doon sa 12:40 ng Mateo. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Panginoon Kristo hindi nagsisinungaling kahit kailan. Sabi niya kung paanong si Jonas nandoon sa tiyan ng isdang malaki na nagdala sa kanya sa Ninibe. Ganon din ang wika, si Kristo mapapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Kung namatay siya ng Biyernes, kaya nga Biyernes Santo ang tawag ng Katoliko, wala na siya nung linggo, lalabas isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. 3 araw at 3 gabi ang sabi niya, mapapasailalim siya ng lupa. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng Biyernes. Hindi po totoo yon. Hindi siya namatay ng Biyernes. Bakit Biyernes Santo? Bakit Santo? Bakit yung ibang araw ba, diablo o masama? Bakit Biyernes Santo? At saka sa loob ng isang taon, para bang isang linggo lang ang santo o ang banal na araw sa buhay natin. Ang nangyayari sa maraming tao wala ngang santo Walang santo sa araw-araw Bakit? Araw-araw may patayan, araw-araw may lasingan, araw-araw may holdapan, araw-araw may katiwaliang nangyayari. Tama ang sabi ni Pablo na ang mga araw ay masasama para sa taong hindi sumusunod sa Diyos. May mga araw na masasama sa mundong ito. Kaya pagka sumusunod ka, ang utos ng Diyos ganito sa 5:16 ng Efeso, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. sa mundong ito, merong mga araw na masasamang talagang masasama. Halos araw-araw. Kaya ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano, doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. ang sabi sa English dyan, kapatid na Daniel, For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. he that will love life and see good days. Kasi sa mundong ito, ang mga araw na nakikita natin masasama. Puro araw-araw na lang mayroong mga bagay na nangyayaring masasama. Kaya lang nagiging mabuting araw pag ikaw ay nasasakop ng Diyos. Yung nasa awit, Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos
kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Alang mabuti ang araw kung nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang araw sa iyong looban, sa looban ng jurisdiksyon o pagkukumpong ng Diyos, mabuti kaysa 1,000 araw. 1,000 araw, ano yun eh? Kulang 3 taon yun eh. 1,000 araw, walang kwenta yun kung wala ka sa looban ng Diyos. Pero yung isang araw, sa looban ng Diyos, mabuti yon kaysa sa 1,000. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang maraming araw na masasama na makikita ka. Kaya kung gusto mong makakita ng mabubuting araw, sabi ng Biblia, magpigil ka sa masama. Bakit po nagdaghati si Jonas ng mapasapi? Yan ang malaking isda. Sino po ba si Jonas? At ano po ba ang mapupulot na aral namin doon kay Jonas? Ganito po yun. Kayo man ang mailagay sa tiyan ng isda pag hindi kayo nagdalamati. Kasi naisip ko, ako man ang lumagay doon sa tiyan ng balye ng malaking isda. Biro mo kung ano-ano nakalagay doon. May mga damo parong. May mga damong dagat na kasama si Jonas doon eh. Sino ka naman ang hindi magdadalamhati ron? Basahin nga natin. Ito po sa 2 ng Jonas, 2:5. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Yun. Yon. Nung nasa tiyan na siya nung malaking isda, nasa kailalim-laliman siya ng pati yung pressure doon, kapatid na Josel, hindi ka makaka-relax doon eh. Alam mo? Biro mo, nasa ilalim ka ng dagat. Opo. Paligid mo, tubig. Tapos may damong dagat pa. Umipilipit sa iyong ulo. Kaya nga may nagsasabi, paano nabuhay si Jonas doon? Sabi, 3 araw siya ron. Pwede namang mabuhay eh. Alam mo ang bachelors? Paano po ba May din? damong dagat sa loob ng tiyan ng malaking isda eh. May oxygen. Di ba? Madali lang sagutin nyo kung scientific gusto nyo tanong. Sagot, pwede. Nakapalibot sa kanya mga damong dagat eh. So, yung isda na kanyang kumain sa kanya, Brother Joseph, hindi carnivorous yun. Kasi kung carnivorous yun, matutunaw si Jonas doon sa mga gastric juices ng isda, no? Pero itong isdang ito, hindi carnivorous ito. Ito'y herbivore. Ang kinakain damong dagat, no? Kung may damong dagat, nakapaligid sa kay Jonas, ibig sabihin, meron siyang supply of oxygen within the belly of the great fish, no? Scientifically, he can survive. And it is only for 3 days, no? Opo. Sabi ng mga ibang tumututol sa Biblia, paano ikaw mabubuhay si Jonas doon? Ano yon, ang kanyang environment may gastric juices. Hindi, alkaline nga eh. Di ba? Oo, the seaweeds nga. May mga damong dagat yung nakapalibot sa kanya ayon sa Biblia. So, biblically speaking, scientifically speaking, what the Bible tells us is a possibility, no? Opo. Ngayon, buhay, ano ba ikaginawa niya ron? Gising siya 3 araw. Hindi. Pwede naman siyang under suspended hibernation eh. Di ba, Brother Joseph? Oo. Ang tao naman, ang hayop po pwedeng magkaroon ng state of suspended hibernation na mawalan ka lang sandali ng malay. Parang yung mga hayop, yung mga gaya ng ahas, yung mga ahas na yan, pag nakakain ng malaki-laking pagkain 3 buwan ay tulog eh.
Yung tatawag dyan yung hibernation. It is a state of inactivity in an animal brought about by short day lengths and cold temperatures and limitations of food. Tamo? Yung hibernation may tatlong causes eh. Short day lengths, tapos cold temperatures and limitations of food. Available ito dun sa surrounding ni Jonas eh. Oho. So, it is very much possible that he fell into the state of hibernation. Then after 3 days, iniluwa siya nung malaking isda sa shores of Ninive kung saan siya sinusugo ng Diyos. Ang tanong ng ating kapatid, sino ba raw si Jonas? Si Jonas po kasi ay isang propeta. At pinangangaral siya ng Diyos sa Ninive kasi sa Ninive ang tao napakarami. It is a city na mayroong 120,000 people. Ma-imagine mo, ang dami, Brother Joseph. Ang dami. Mas malaki sa Apalit. Opo. Kasi Apalit, 20,000 lang yata tao rito o 30,000 eh. Eh yun eh, 120,000 ang tao ron pwera pahayop, no? So it's a big city na maraming tao at hayop. Ngayon, ang mga tao masasama, kung ano-ano pinaggagawang kasalanan, sabi ng Diyos kay Jonas, pumunta ka ron, mangaral ka, sabihin mo, pag hindi sila nagsisi, gugunawin ko yung Ninive. Parang yung ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomora, di ba? Apo. Pinaulanan niya ng apoy ang Sodom at Gomora, nagunaw ang Sodom at Gomora. Yun din ang gagawin ng Diyos sa Ninive. Po, kung nangaral naman si Jonas, no? Nagsisi naman yung mga tao, hindi na tinuloy ng Diyos, kapatid na Josel, yung pagpaparusa niya sa Ninive. Basahin natin ang Jonas 3:10. Ito po ang sabi, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Hindi na niya ginawa yung sasabihin niya, gunawin niya. Kasi nagsisi naman yung mga tao eh. Mula dun sa hari hanggang dun sa pinakaliit-liitan tao, nagsisi sila, nagbago sila ng pamumuhay. Nagsisi sila sa harap ng Diyos. Kaya hindi na tinuloy ng Diyos yung kasama ang sinabi niyang gagawin niya sa kanila. Nagugunawin niya yung Ninive. Hindi na nagunaw. Ngayon, ang atin pong makukuhang aral dito, ang Diyos po ay nagpaparusa sa masama, pero nagpapatawad kapag nagsisisi. Pag nagbalik loob ka, iniwanan mo yung kasamaan, mayroon pong konsiderasyon ng Diyos sa tao. Yan po ang aral.